So mga bagay na kailangan mong isipin at gawin kung ang isang lalaki ay hindi nagme-message o nagpaparamdam sa iyo. So medyo nakakakaba, medyo ang hirap nitong pakiramdam na to. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung ano nang nangyayari sa inyong relasyon. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Para sa ganun, may message ka ulit niya, bumalik kayo sa dati, pero ngayon sa video na to mga kamamay, okay? Papaliwanag ko sa inyo at isi-share ko sa inyo one by one ang mga dapat nyong isipin at gawin kung ang isang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa inyo. Kaya mga kamamay, alam ko excited na kayong gawin to. Yung iba nalulungkot na, yung iba isang buwan lang naghihintay, nangangapa, floating, kung ano na bang nangyayari sa kanilang relasyon. So paano mga kamamay, bago po natin yung simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko, wala naman po itong bayad. If ever na nakaka-adapt, nakaka-relate kayo sa mga love advice na aking sineshare, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dyan. Sa mga gusto magpa-shoutout, lagay niyo lang din po ang pangalan dyan at akong bahalang bumati sa inyo sa susunod na video na i-upload natin. Okay, kung nagawa niyo na po, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga dapat at kailangan yung isipin at gawin kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam? Or tinitiis kayo, sabihin na natin ganyan. So, number 1. So, kailangan nyo munang i-evaluate ang sitwasyon. Yes, mga kamamay, alamin nyo po, kamustahin nyo yung lalaki, tanungin nyo yung kanyang mga kaibigan, sabihin nyo, friend, napansin mo ba yung jowa ko? O kaya naman sa kanyang mga kaibigan na lalaki rin. Tanong mo, friend, napansin mo ba yung asawa ko? Ilang araw na hindi umuwi eh. Ilang araw na hindi nagpaparamdam yung boyfriend ko eh. Nakita mo ba siya? So baka mamaya meron siyang pinagdadaan ng kanya. Halimbawa, namatay pala yung kanyang aso, namatay yung kanyang magulang. Okay, kaya pala hindi na siya nagparamdam, nagdadalamhati. Hindi mo naman alam. Medyo sinekreto lang din ng lalaki kasi nga ayaw ka rin niyang maapektuhan, ayaw ka rin niyang ma-stress. So, hindi mo alam na kaya pala hindi siya nagpaparamdam is may dahilan. So, accepted naman yung dahilan, kaya kung nalaman mo lang sana, naintindi mo sana siya, hindi ka sana nag-react kaagad na ganyan. Kung hindi nagpaparamdam, evaluate mo muna ang sitwasyon, alamin mo kung ano talagang nangyayari, okay, pero kung natanong mo na sa kanyang mga kaibigan, natanong mo na sa kanyang pamilya, kung bakit siya nagkakaganon, pero wala silang mainam na sagot, wala silang malinaw na paliwanag, magpahinga din muna. Okay? As long as dapat, ma-evaluate niyo muna yung sitwasyon. Kung mayroon ba talagang dahilan o kung wala naman, dyan papasok ang tips number 2. So, ito yung tips number 2. Isipin na dapat hindi ka naghahabol sa kanya. Okay, for example, nalaman nyo na ano lang siya, parang gusto lang niya lumayo, walang dahilan, walang sapat na dahilan, parang ano lang siya, siguro nagliliwali-waliw, ayaw niya ng commitment. So kapag kaganyan mga kamamay, isipin nyo na dapat hindi kayo naghahabol sa kanya. Kung alam niyo naman na wala kayong ginagawang mali, wala kayong ginagawang kasalanan, wala kayong ginagawang kalokohan, okay, tapos sa isang banda, siya pa yung nakikita ninyo na nambababae, okay, kung sino-sinong kasama, kausap, nakikita mo sa kanyang mga account, di ba? Halimbawa, nagpalitan kayo ng account sa Messenger, nakikita mo kung sino-sinong tinatawagan, kung kani-kanino nag-I love you, kapag kaganyan, isipin mo na hindi ka dapat maghabol. Lalo na kung wala ka namang kasalanan, maayos ka naman, hayaan mo siya sa kanyang ginagawa. Okay? So, huwag kang maghahabol, hayaan mo lang siya. Anong dapat yung gawin? Mag-improve ng sarili, mag-focus sa inyong sarili, sa inyong pinagkakakitaan, sa inyong pag-self-improve, makakatulong yun. Okay? Ngayon, pag siya naman is naumay na doon sa kanyang kagagawan o sa kanyang kalukuhan na yan, kasi hindi maaaring gawin eh. Hindi maaaring lagi siyang nandoon ng bababae. Okay? Hindi siya maaaring hindi babalik sa iyo. Kasi ikaw yung kailangan niya. Yung kanyang mga nakikilala, panandalian lang yun. Okay? Sa isang iglap, mawawala din yun. Kaya babalik siya. Kaya wag mo siyang habulin. Kasi the more na hinahabol mo yung isang lalaki, the more na lumalayo yan. Kasi nakikita niya na alipin ka niya eh. Pero kung makikita niya na mararamdaman niya na hindi ka naghahabol, baliwala ka, high value ka, iisipin niya na baka maagaw ka ng iba kapag kaganon. Pero kung ikaw ay naghahabol, makikita niya, sigurado ako, mga kamamay, lalo yang lalayo, lalo yang hindi magpaparamdam at magpapatuloy sa kanyang kalokohang ginagawa. Kaya magandang gawin, huwag kang maghabol, isipin mo na hindi ka dapat maghabol sa ganong klaseng tao na hindi naman
worth it na habulin. Alright? So next, isipin at gawin na dapat mo na rin siyang bigyan ng no contact rule. Ito na nga mga kamamay. Kung sa tingin mo, ikaw na nga yung habol ng habol o hindi mo pigilang maghabol, pero yung lalaki naman, hindi na nagpaparamdam, hindi na nag-a-update, ikaw na lang talaga yung nangungulit, ikaw na lang talaga yung tawag ng tawag, nagchat-chat, nagbumukha ka ng tanga. So anong dapat gawin? Isipin mo at syempre gawin mo na applyan siya ng no contact rule. At alam niyo ba mga kamamay, ang no contact rule, napakalaki po ng ginagampanan niya sa isang relasyon. Kung sa tingin ninyo, hindi na nga po nila nakikita yung halaga ninyo, napakabuti mo na nga, nagsakripisyo ka na nga, siya na nga yung pinili mo kahit ang daming nanliligaw sa iyong matitino. Di ba? So, nakipaghiwalay na nga siya noon sa'yo, pinagbigyan mo lang, binigyan mo lang ng second chance kahit merong nanliligaw sa'yo na ang tino-tino naman. So, pero kung ganyan ang pinapakita mga kamamay, hindi na nagpaparamdam o pasulpot-sulpot na lang kung magparamdam, eh dapat yun ang bigyan ng no contact rule para makita niya yung halaga mo. Para makita niya na hindi ka para maghabol sa kanya, na hindi ka para mag-please, lumuhod at magmakaawa sa atensyon niya. Kasi the more na talagang humahabol ka sa kanya, the more na nagpi-please ka sa kanya, hindi niya makikita ang halaga mo. Di ba? Ganoon naman talaga sa mundong ito. Unless na nandiyan ka, hindi niya makikita. Pero kung mawawala ka, or something na maglalaho ka, mag-no contact rule ka, at wala ka na sa buhay niya, diyan niya maiisip ang halaga mo. Yung kaya mong i-provide para sa kanya, yung kaya mong tiisin sa kanya, balang araw mahahanap-hanapin at makikita rin niya ang halaga mo. Kaya hanggat maaari, kung hindi nagpaparamdam ng isang lalaki, isipin at gawin. Nabigyan na siya at i-applyan ng no contact rule. Sa ganyang paraan, diyan niya maiisip ang halaga mo. Diyan siya muling tatawag, muling mangungulit, at muling mamahalin ka. Kaya mahalaga po ang no contact rule mga kamamay. So next, dapat hayaan mo na makapag-isip-isip din siya muna. Okay? Kung halimbawa ilang araw pa lang naman siyang hindi nagpaparamdam, huwag muna kayo magpanik. Okay? Baka kasi mamaya toxic din ang ugali ninyo eh. Baka kaya mamaya, kaya pala hindi nagpaparamdam yung lalaki eh, feeling bossy ka sa inyong relasyon. Ang gusto mo laging ikaw na yung masusunod. So madaling sabi, toxic nga talaga yung ugali mo. Okay? Gusto mo laging ikaw yung tama. Gusto mo kahit ikaw yung umuwi ng gabi, nakikipag-gimmick sa iyong mga kaibigan, ikaw lagi yung tama. Pag nagtampo sa iyo yung lalaki, tampo ka rin. Ayaw mong suyuin, ayaw mong baguhin ang ugali mo. Okay, kaya mga kamamay, hayaan niyo po muna siya. Okay? Kasi pag nakailang araw yan, tinanong mo, kung talagang maayos naman siya, nagtatampo lang talaga siya. Pag tinanong mo yan, magsasabi yan ng katotohanan. Sasabihin niya sa iyo na, bakit ka ba naman ganyan? Pwede ba nating ayusin to? Pwede ba nating gawa ng paraan? Baka naman po pwede mong baguhin yung toxic mong ugali. Bago ang isang lalaki mang iwan, bago ang isang lalaki lumayo, bago ang isang lalaki hindi magparamdam, magsasabi muna yan ng problema. Magsasabi muna yan ng katoksikan ninyo. Pero kung wala kayong balak baguhin, maaari talaga niyang kayong lisanin, iwanan, kumanap ng iba. Kaya mga kamamay, hayaan nyo muna siya kung medyo bago-bago pa lang naman na hindi siya nagpaparamdam. Kasi nagpapahinga lang siya. At syempre, yung ugali ninyo, yung toxic yung ugali, baguhin nyo din. Alam nyo naman yan eh. Kung lagi yung naririnig sa isang lalaki na ganyan, ganito, may problema sa ugali mo, baguhin nyo po. Eh bakit pa kayo pumasok sa isang relasyon? Bakit nyo pa sinasalba yung isang relasyon kung ayaw nyo naman pakinggan ang concern ng isang lalaki, di ba? Kaya please mga kamamay, hanggang sa kaya nyong baguhin ang ugali ninyo for good, baguhin nyo po. Makakatulong po yon. So, sa pagkakataong ito, hayaan nyo muna siya magpalamig. Okay, kung toxic po kayo sa inyong relasyon. And last, isipin at gawin na dapat kailangan nyo ring humingi ng tulong sa Diyos. Yes, mga kamamay. Kung talagang hindi nagpaparamdam yung isang lalaki, tapos okay naman kayo, hindi kayo toxic, bigla na lang nawala, hindi mo alam kung nambababae o ano, lalo na kung LDR kayo, medyo magulo to. Medyo nakakapangamba to. Dati-rati naman nag-update, dati-rati naman tumatawag pa, dati-rati 2 oras kayo kung mag-usap. Ngayon, wala pang 5 minutes eh. Yung pala, meron ng kinakalantari, yung pala, meron ng binibigyan ng oras, tinatawagan. So, medyo mahirap. So, anong dapat gawin? Huwag niyong kalimutan na tumawag sa nasa itaas. Kung alam niyo naman na hindi kayo nagloloko, walang problema sa inyo, hindi kayo toxic, humingi lang kayo sa nasa itaas ng tulong at talagang walang imposible sa kanya. Diba? Walang imposible, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Humingi ka lang, okay, manalangin ka lang, at syempre baguhin mo lang kung ano man yung ugali na meron ka na ayaw ng isang lalaki, sigurado ako. Pakikinggan niya ng nasa itaas
at talagang makikita mo ang pagbabago ng lalaki, muli siya magpaparamdam sa iyo. At syempre, gawin mo rin yung mga tips na sinabi ko. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang aking mga tips na i-share sa inyo. At sana po mga kamamay, magawa niyo po ito, may apply po ninyo upang ang isang lalaking hindi nagpaparamdam ay maisip po kayo. So, see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.